Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Namin Diyos. Maraming salamat po, Ama. Nasapit namin ang sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa sa aming pagkakatipon. Ay lagi ka naming makapili. Pamamagitan ng iyong Espiritu, ipinadarama mo sa aming mga puso habang kami umaawit ng mga pagpupuri sa iyo. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng kaaliwan. Palibasa, alam mo, Ama, kailangan namin ito. Salamat po. Halos isang linggong singkad na sa buhay namin ang lumipas. Patuloy na lumulubha ang mga kasamaan at mga kaguluhan. Patuloy na sumasagana ang mga katampalasanan. Sunod-sunod ang malalakas na mga kalamidad. Maraming mga tao'y nangapapahamak. Salamat, Ama, hindi mo kami pinabayaan. Iningatan mo kaming lahat. Ikaw ang aming Ama. Siyang nangangalaga sa amin bilang iyong mga anak. Mga anak mong patuloy na nagsisikap na makapanindigan lagi sa panig mo. Salamat, Ama, sa pananampalataya. Salamat, nagpapatuloy kami sa aming mga paglilingkod sa iyo. Namamalagi ang pagpapahalaga sa ganitong mga pagsamba. Pinananatili mo sa puso namin ang pag-ibig. O aming Ama, purihin ka. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Pakitanggapin mo kaming lahat. Pagingdapatin mo po kaming lahat. Patawarin kami sa aming mga sana. Maawa ka, Ama. Maawa ka po. Panatilihin mo sa amin pagkakatipon ang iyong kapangyarihan. Saan man dako naroroon ang mga anak mong kabilang sa sumasamba sa iyo ngayon. Doroon ka sa aming kinaroroonan. Panginoong Hesus, ipamagitan kami sa Ama. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinapabayaan. Ng mga pagsubok. Iba't ibang suliranin sa buhay. Ang mga pag-uusig. Salamat sa pag-alalay at pagpapalakas mo ng aming mga loob. Nananatili ang liwanag ng iyong mga salita sa aming mga puso. Siyang aming patuloy na ginagamit. Saligan, gabay sa aming paglalakbay. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa.
Ama naming Diyos, sasariwain namin muli ang isang mahalagang leksyong itinuro ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Maawa ka po, igayak ang aming mga puso. Lubos naming sampalatayanan at ibuhay ang mga aral mo. Tuloy kaming maging karapat-dapat sa iyong harapan at mamalagi kami sa matibay na pag-asa sa kaligtasan. Mamalagi po kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa araw po ng Biyernes at Sabado ay Nobyembre 1 at 2. Mga petsang hindi po malilimot ng maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sapagkat ito po ang mga araw ng kanilang pag-aalaala sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na. Hindi tayo nakikiisa sa kanilang ginagawa ito na masasabi po nating naging tradisyon na nila. Sapagkat salungat ito sa itinuturo ng Biblia. Naituro na po sa atin ang katotohanan ito at ating sinampalatayanan sapagkat bahagi po ito ng doktrina na itinuturo sa mga umaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang tinatawag na Halloween celebration ay hinango ng Iglesia Katolika sa isang pistang pagano, pagan festival, na tinatawag na Samhain Festival. Ito po ay isang Celtic festival. Isang tribo noon na tinatawag sa panahong ito na United Kingdom, kung saan sila nagsasagawa ng bonfire at nakasuot sila ng mga costumes na para daw protection laban sa mga multo. Pinagdiriwang po nila ito simula ng gabi ng October 31 hanggang November 1. Taon-taon. Dito po hinango ni Pope Gregory III, Papa Gregorio III, noong 8th century, ika-8 siglo. Diyan kinuha ang pag-aalaala ng mga Katoliko at Protestante sa kanilang mga patay tuwing November 1 at 2, taon-taon. Sa mga katuwid, mga kapatid, hindi ito aral na mula sa Biblia. Kaya hindi marapat na nakikiisa ang mga tunay na Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ito. Lalo na po tayo na naninindigan sa katwiran o sa mga aral ng Diyos. Yayamang ginugunita ngayon ng maraming mga tao ang kanilang mga patay. Kaya mabuting pag-aralan natin ang tungkol sa kamatayan. Karaniwan na po na makikita natin na binibigyan ng tao ng malaking pagpapahalaga ang kayamanan, karunungan, karangalan at kapangyarihan sa mundong ito. Ito ay sapagkat siya'y naniniwalang ang mga ito ay makatutulong sa kanya na mapagtagumpayan ang iba't ibang suliranin sa buhay. Gaya ng kahirapan, karamdaman, kaapihan at iba pa. Kaya ginagawa niya ang lahat ng magagawa, ibinubuhos ang kanyang panahon at pagsisipag upang makamit ang lahat ng ito. Gayunman, mga kapatid, meron pong isang bagay na hindi kayang mapagtagumpayan ng tao. Sino man siya at anuman ang kalagayan niya sa buhay. Malibang siya'y kabilang sa Iglesia ni Cristo. Alin ang hindi kayang mapagtagumpayan ng tao? Sino man siya at anuman ang kalagayan niya sa buhay na ito? Ang kamatayan. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:24, abang tao ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Wala.
Wala pong sino man ang makatatak o makaiiwas sa kamatayan. Ano po ang realidad ng buhay ng abang tao? Sa unang Korinto 15:31, ang sabi, walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Di nga ba totoo ito mga kapatid sa tunay na pangyayari? Marami pong mga bagay na maaaring maging dahilan ng kamatayan ng tao. Gaya ng karamdaman, aksidente, kalabitan, kriminalidad at iba pa. Araw-araw lang ba nasa peligro ang buhay ng tao sa 30? Ang sabi, at bakit nasa panganib tayo bawat oras? Hindi lang araw-araw pala eh. Bawat oras nasa panganib tayo. Meron bang tao na alam ang kanyang kapanahunan? O ang oras ng dating ng kanyang kamatayan? Wala. Sabi nga po sa Ecclesiastes 9:12, hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang kamatakdang oras. Siya'y tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bita. Ang tao'y parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Kaya tama si Apostol Pablo. Nasa panganib tayo bawat oras. Sa ibang salin, nasa panganib ang aming buhay sa bawat sandali. Makaliligtas po ba ang tao sa kamatayan kung siya ay nabubuhay sa kasaganaan? Ano pat panatag ang katayuan at maginhawa ang kabuhayan? Hindi. Sa Job 21:23, ang sabi, may taong namamatay sa gitna ng kasaganaan. Panatag ang katayuan, maginhawa ang kabuhayan. Hindi nga niya kayang dugtungan o pahabain ang kanyang buhay eh. Di ba? Meron bang taong kayang dugtungan buhay niya para humaba? Sa Job 14:5 ay sabi ng Biblia, sa simula pa'y itinakdan nyo na kung gaano kahaba ang itatagal ng buhay ng isang tao. At hindi siya lalampasan itinakda niyang oras sa kanya. Bago pa tayo ipanganak mga kapatid, yari na ang haba ng buhay ng tao. Kung ang mayaman ay hindi makaliligtas sa kamatayan, paano naman ang mahirap? Sa Job 21:25, ang sabi ng Biblia, may mga tao rin namamatay sa kahirapan at hindi nakaranas ng kahit kaunting kaginhawaan sa buhay. Sa makatuwid, mga kapatid, anuman ang kalagayan ng tao sa buhay, hindi niya matatakasan at mapagtatagumpayan ang kamatayan. Ano ang mangyayari sa tao? Mayaman man o mahirap kapag siya ay namatay. Sa Job 21:26, ang sabi, parehos rin silang ililibing sa lupa at kakainin ng mga uod. Magbalik-aral tayo sandali, mga kapatid. Ano po ang kalagayan ng patay na nasa libingan? Sa awit 146:4, ang sabi, kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa. At ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat. Sa makatwid, tapos na po ang eksistensya nila sa mundo. Pagka ang tao ay namatay. Lahat ng mga taong namatay, wala nang eksistensya sa mundo. Sa dating salin, mawawala ang kanilang pag-iisip. Makikinabang ba ang patay sa anumang ginagawa ng buhay? Katulad ng pagpapamisa at pagpaparasal daw para sa mga mahal sa buhay na nangamatay na. Hindi na sila makikinabang eh. Sapagkat sa Ecclesiastes 9:5-6, ang sabi ng Biblia, ang patay ay walang nalalaman. Wala na rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na. At wala na rin silang malay sa lahat. No? Wala na rin silang malay sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. Sa makatwid, mga kapatid, hindi na po sila makapag-iisip na kung ano na ang kanilang kalagayan. Hindi na nila iniisip kung nakatakda ba sila sa parusa, ay magkapag-isip pa sila na sana'y maalala sila ng mga mahal nila sa buhay,
para sila ay ipanalangin, para maligtas sa parusa ng Diyos. Hindi na mag-iisip yung patay at sasabihin, sana maalala ako ng aking ama, panalangin niya ako, ipagpamisa niya ako, ipagparasal niya ako. Wala nang ganoong mangyayari pa, mga kapatid. Wala nang katuturan, pati ang pagpapamisa at pagpaparasal para sa mga patay, lalo na sa mga petsang Nobyembre 1 at 2, taon. Totoo ba namang ang patay ay bumabangon at nagmumulto? Hindi. Sa Hope 7:9 hanggang 10, maliwanag ang sabi ng Biblia, kung paanong ang mga ulap ay nawawala at hindi na nakikita. Ganon din ang mga namamatay. Hindi na sila nakakabalik pa. Hindi na siya makakauwi sa kanyang bahay. At makakalimutan na siya ng mga nakakakilala sa kanya. Balik tayo sa leksyon, mga kapatid. Meron bang kapangyarihan ng sino man na pigilin ang pagdating ng kanyang kamatayan? Wala. Sa Ecclesiastes 8:8, ang sabi ng Biblia, kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Napakalayo na po ng narating ng sibilisasyon, mga kapatid. Ang karunungan ay napakaunlad na at patuloy pang pinauunlad ng mga dalubhasa. Subalit sa kabila po ng lahat ng ito, hindi pa rin natuklasan ng tao kung paano mapipigil ang kamatayan sapagkat hindi nila makakaya. Hindi nila kayang gawin. Maaring isipin ng iba ang ganito. Wala po naman siguro suliranin kung hindi mapipigil o matatakasan ang kamatayan. Kaya habang may buhay, gawin na ang lahat ng makapagpapasaya sa atin. Total, kapag dumating na ang sandali ng kamatayan, tapos na ang buhay natin sa daigdig. Tapos na ang ating eksistensya sa mundo. Ganito nga lamang ba ang magiging hangganan ng buhay ng tao? Wala na bang pananagutan ng tao sa kanyang mga ginawa nung siya'y nabubuhay pa? Kapag natapos na ang kanyang buhay, ano ba ang itinakda ng Diyos? Na hindi rin kayang pigilan ng tao ang pagdating. Sa Hebreo 9:27, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, yun ang kamatayan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Di pala natatapos ang pananagutan ng tao pagkamatay niya. Bakit? Sapagkat meron pang araw ng paghuhukom. Ano ang katunayan? Ang sabi ng Biblia, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Haharapin mo ang kamatayan, haharapin mo rin ang araw ng paghuhukom. Meron bang taong makatataka sa hukuman ni Kristo? Sa kanyang pagparito? Wala. Sabi sa unang Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya habang nasa katawan. Mabuti man o masama. Kaya merong aklat ng mga gawa, mga kapatid, na isa rin sa batayan ng Diyos na pagbibigay ganti sa tao. Sa makatwid, hindi lamang ang kamatayan ang hindi kayang pigilan at pagtagumpayan ng tao, kundi pati ang puot ng Diyos. Alin yan? Ang kamatayan sa apoy sa araw ng paghukom. Kaya kung hinahangad po ng tao na makaligtas sa kamatayan, lalo niyang dapat pakahangarin na makaligtas sa puot ng Diyos sa araw ng paghukom. Subalit alam ba niyo, mga kapatid, na mayroong mga taong hindi pananaigan ng kamatayan, maging ng kamatayan sa apoy sa araw ng kapuutan ng Diyos. Sino sila? Sino ang mga taong hindi pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan? Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 16:18, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia.
Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagtayo o nagtatag ng tunay na iglesia. Aling iglesia yan? Ang sabi niya, aking iglesia. Pinatutunayan lamang na ang iglesyang itinayo ni Kristo ay kanya. Siya ang may-ari ng tunay na iglesia. Sapagkat siya ang nagtayo. Kaya marapat lamang natawagin niyang aking iglesia. Subalit kung ibang tao ang magsasalita, gaya ng mga apostol, paano nila tinawag ang iglesyang itinayo ni Kristo, na tinawag ni Kristo na aking iglesia? Sa Roma 16:16, tinawag ito ng mga apostol na iglesia ni Kristo. Kasi yung iglesia yun ay kay Kristo. Si Kristo ang nagtayo, kaya iglesia ni Kristo. Ano pangako ng Panginoon si Kristo? Sa iglesyang kanyang itinayo. Balikan natin yung Mateo 16:18. Ang sabi niya, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang liwanag, mga kapatid. Hindi magtatagumpay ang kamatayan laban sa iglesia ni Kristo. Sa mga napakahalaga ng ating pagka-iglesia ni Kristo. Ang hindi kayang panaigan ng karunungan, kayamanan at kapangyarihan ng tao ay kayang-kayang pagtagumpayan ng mga kabilang sa iglesia ni Kristo. Kasi hindi mo naman pwedeng bayaran ng karunungan o ng kayamanan o ng kapangyarihan. Kamatayan eh. Ang taong marunong namamatay, ang taong mayaman namamatay, ang taong makapangyarihan namamatay. Pero ang iglesia ni Kristo, sabi, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Mamaya lang ay marirealize po natin kung ano ibig sabihin nun. Hindi marapat po ipagpalit ni naman ng kanyang kahalalan sa anumang bagay o sa kanino man. Wag din po natin isusuko ang pagsunod sa mga aral ng Diyos para lamang magbigay lugod sa tao. Sino man siya. Sapagkat ang pagka-iglesia ni Kristo ay ang ganap na pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Sa loob ng iglesia ni Kristo ang binibigyang kasiyahan na tinayan Diyos. Hindi ang tao. Hindi ang ministro o sino pa man. Huwag din po natin itong bibitiwan dahil lamang sa mga pagsubok at mga pag-uusig sa atin. Ganito po natin dapat mahalagahan ang pagka-iglesia ni Kristo. Paano matutupad ang pangako ni Kristo kung tayo ay patay na? Kasi ang sabi, hindi mapagtatagumpayan ng kamatayan ang iglesia ni Kristo. O hindi ba ang iglesia ni Kristo namamatay din? Paano matutupad yung pangako yun? Merong pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Yung kamatayan, hindi talaga pwedeng pigilan. Talagang itinakda ng Diyos ang kamatayan sa lahat ng tao. Pero kung ang iglesia ni Kristo ay mamatay, merong pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Kailan? Sa araw ng paghukom o sa ikalawang pagparito ni Kristo. Na kung kailan ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman niya. Sa araw na yaon, tutuparin ni Kristo ang kanyang pangako. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya o sa iglesia ni Kristo. Paano? Ano mangyayari sa mga kabilang sa iglesia ni Kristo? Nadarap ng buhay ni Kristo. Hindi na sila mamamatay. Pero kasing talagang darap na ni Kristo sa araw ng kanyang pagbabalik. Darap na niyang buhay. Hindi na sila mamamatay. Eh paano yung mga nasa libingan na mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Mga namatay na. Sabi ng Biblia, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Napansin niyo? Yung mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Ano ang kasunod na mangyayari pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ng mga patay na iglesia ni Kristo? Ang sabi pa, ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay.
Ano natupad kapag ito'y naganap na? Ang sabi, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang mga kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Ito po, mga kapatid, ang katumbas at katuparan ng pangakong ipinahayag ni Kristo. Itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo. Itong binasa natin unang Korinto 15:51 hanggang 54. Saan tayo dadalhin ng Panginoong Jesucristo? Sa pagkabuhay na mag-uli. Saan tayo dadalhin ni Kristo para doon tumahan? Halin ang tinutukoy na katawang hindi nabubulok at hindi namamatay na ipapalit sa araw ng pagkabuhay na mag-uli sa ating taglay na katawan ngayon. Saan tayo dadalhin ni Kristo? Sa Filipos 3:20 hanggang 21, doon sa langit o sa bayang banal. Sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo ay mga mamamayan ng langit. Alin ang tinutukoy na katawang hindi nabubulok at hindi namamatay na ipapalit sa araw ng pagkabuhay na maguli sa ating taglay na katawan ngayon. Sabi pa, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malwalhati. Ito po ang buhay na walang hanggan. Sapagkat wala ng kamatayan. Kaya katawang malwalhati. Mga kapatid, pagod na ba kayo? Pagal ba ang inyong kaluluwa? Nalulungkot ba kayo sa ating abang kalagayan ngayon? Magsilbing inspirasyon po nawa sa atin ang mga katotohanan ng ating narinig ngayon. Doon natin itoon sa mga pangako ng Diyos at ni Kristo ang ating paningin. Abamaan ng marami sa atin at api-apihan sa ngayon. Subalit isang araw mula ngayon, mga kapatid, makakasama tayo sa mga mapalad na bubuhayin na maguli mula sa libingan upang magmana ng malwalhating buhay at upang tumahan sa bayang banal magpakailan-kailanman. Lalong mapalad kung aabutan tayong buhay ng Panginoong Jesucristo sapagkat hindi na tayo makararanas ng kamatayan. Isang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Tatamasahin natin magpakailan-kailanman. Sana mga kapatid lahat tayo ay maging mapalad sa araw ng pag-ukom. Kaya huwag tayong bibitiw ano man ang ating kalagayan. Kung dumating man ang mga sandali na tila tayo nangihina dahil sa ating mga naranasan, lagi nating gunitahin. Merong Diyos na laging naghihintay sa ating mga panalangin. At ang Panginoong Jesucristo ay lagi pong nag-aaba para tayo ilapit sa Ama at ipamagitan sa Kanya upang tayo ay makapamalapit sa biyaya at pagdating ng takdang panahon ay magsama-sama sa buhay na wala. Kayo mga kapatid at tayo po'y manananan. Manaming Diyos, salamat po ng marami sa liwanag ng iyong mga aral. Ginagabayan mo kami upang huwag kaming mahiwanay sa iyo. Huwag kaming mahawa ng hidwang pananampalataya. Pinaunawa mo sa amin. Opo, merong kamatayang itinakda sa bawat taong nilalang mo. Ngunit kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sinasampalataya na namin lubos
ang biyayang aming tinanggap. Abutin man kami ng kamatayan, hindi mananaig sa amin ang kamatayan. Sapagkat hindi kami mamamalagi magpakailanman sa libingan. Sa araw ng pagkabuhay na mag-uli, kasama kami sa unang bubuhay upang dalhin sa bayang banal sa piling mo at tanggapin ang malwalhating buhay at pamumuhay. Ama, doon nakatuon ang aming paningin. Iyon ang nagsisilbing inspirasyon sa amin upang kahit mabigat ang pagdadala ng buhay, kahit may mga pagsubok, kahit mahigpit ang pag-uusig, nagsisikap kaming magpatuloy, buong tiyaga na sumusunod sa iyo. Sinisikap na makapamalagi sa pagsunod sa iyo, sapagkat sa aming pagkaiglesia ni Kristo, dito nakasalalay ang katuparan ng iyong mga pangako. Kaya wag mo kaming bibitiwan, Ama. Saan man kami panig ng mundo naroon, pag natatanaw mo kaming lumalapit at nananalangin sa iyo, dahil sa bigat ng mga dalahin sa buhay, dinggin mo lagi ang iyong mga anak. Lagi mo kaming palakasin. Lagi mong patnubayan ang aming mga paa. Lagi mong pangunahan ang aming mga puso para wag kaming magkamali sa aming mga pagkakam. Huwag kaming magkamali sa aming mga pagpapasya. Lagi naming maipagpauna ang inyong mga kalooban. Alalahanin mo ang mga kabataan. Sampalatayanan nilang lubos ang halaga ng kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Dumating man ang kamatayan, huwag nila itong katakutan sapagkat merong buhay na walang hanggan na naghihintay para sa aming lahat. Kaya tulungan mo kaming lahat, lalo kaming maging tapat sa iyo, Ama. Lalo naming pagtalagahan ang mga paglilingkod at pagsamba sa iyo. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Patuloy mo kaming alalayan. Pag nakikita mo kaming nangihina, palakasin mo kami, Panginoon. Maawa ka sa mga may sakit. Pagalingin mo ang mga lingkod mo. Ang mga nawawala ng pag-asa, ibigyan ng pag-asa. Aliwin mo po ang mga nalulungkot. Maawa ka sa aming lahat. Patuloy mo kaming pagtyagaan. Makapamalaging nangahawak na matibay sa mga aral na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Itong laging makitang ibinubuhay namin. Patuloy kaming maging karapat-dapat sa paglilingkod na ito. Ama, huwag mong lilimutin ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Patuloy mo silang ingatan, saan man sila naroon. Ang kapatid na Tene, pagalingin sa kanyang karamdaman. Patuloy mo pang ibasbas ang buhay at lakas. Ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtitiis sa bilangguan. Sana po'y palayain mo ng aming mga kapatid. Sana po'y makapiling na nilang muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga nangalat at nagsisipagtago pa hanggang ngayon. Lagi mo rin sanang aaliwin ang aming mga kapatid. Lagi mong palalakasin ang kanilang mga loob. Patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Manatili po na tinatanggap ang iyong mga biyaya. Ama, lubos ang aming pag-asa. Narinig mo ang aming mga panalangin. Sa dako paroon ng aming mga paglalakbay. Hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming Diyos na laging mangangalaga sa amin.
patawad na po sa aming mga sala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo.